Hello mga ka-busy mind. So ngayon, nag-troubleshooting tayo ng isang power tools. So hammer drill ito. Ang problema nito ay walang power, ayaw umandar. So ang ginawa natin, tinanggal natin yung switch para i-check. So napag-alaman natin yung switch ay walang problema. So nakita natin na ang problema dito ay yung cord, yung papunta sa saksakan. So, malapit sa handle dito ay naputol yung isa. So, ang ginawa natin, tinanggal natin at putulan natin ng konti isang dangkal ng cable na yan ay pinantay natin para ikabit natin ulit sa switch. So, ganyan ang diskarte na yan ay napaka-basic lang yan kapag walang power supply ang ating power tools. So, huwag tayong mag-alala kung walang power ito. Yan ang una nating gawin. I-check natin ang cord. So, kapag okay yung cord, dito na tayo mag-check sa switch. Tapos, kung okay naman yung switch, papunta tayo sa loob ng drill. So, step by step ang pag-check natin para makuha natin kung saan ang problema sa ating power tools. So kadalasan naman na problema ay doon sa cable kasi laging hinahawakan yan lalo na kapag ibaba natin ang drill, yung hawakan yung cord, so, posible talaga na maputol niya. So maraming diskarte yan sa pag troubleshooting. So kailangan lang na step by step ang ating pag trouble para hindi tayo mahirapan. So, galing sa ating power supply, yung saksakan, kung may supply diyan, so, pupunta tayo sa cord. Check natin yung cord. Kung okay naman yung cord, papunta tayo sa switch. Pag okay naman yung switch, papunta tayo sa carbon brush. So, diyan makikita natin kapag ang carbon brush ay hindi na umabot sa contact niya, ito ay hindi umandar ang ating power tools. So, napakahalaga yung pag-check ng power tools. So, mga basic na checking tulad ng pag-check sa cable, unang gawin diyan ay tatanggalin natin at i-check yung continuity. Yan. Pag okay na yung continuity, so kailangan na nating i-check yung ah, switch. So sa pag-check ng switch, doon may terminal sa loob, yung isang test rod natin, itiin natin sa switch, yung isa doon sa cable at i-press natin yung switch para malaman natin na gumagana na ito lahat. So ganyan lang ang mga basic nating gagawin sa pag troubleshooting kapag walang power supply ang ating power tools. Okay? Kung may idea din kayo sa mga troubleshooting, lalo na sa mga electrical na trabaho, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi mind.